Good morning po. Yeah, can you answer yes or no? Ghost project? Can you turn on the microphone, please? It's a yes or no question, sir. Wow, you're You don't looking, even know? You're looking for your lawyers? Wow. I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. My God, the question of the majority floor leader is very simple. It's very simple. Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Answer. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsisiyasat. Sino utos sa'yo na huwag magsalita? Sino? May binabasa ka ba? Ginawa ko po, Your Honor. Ano binabasa mo? Pasensya po kasi kinakabahan po kasi po. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Is there any ghost projects of Wawaw Builders? This is what I discovered, and the former secretary confirmed during the first hearing that there indeed are ghost projects. Bine-verify pa po namin, Your Honor, ang ano kung meron po. Ano ka ba sa Wawaw? Are you the owner? Yes po, Your And Honor. you should know. Majority Leader, it's your time, huh? Yes, Mr. Chairman. I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi pambihira ka, sasagot ka ng ganyan, ghost project. Parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. Mr. Chairman, just to put on record also, no, yung Diskaya Group, ang total cost project. Wala po akong kasamang ibang undersecretary or assistant secretary. Okay, Your ma'am. Honor. Pero can you get back to us on that question? Pwedeng within the day, isend kay chairman. Ilan sa 15 ang sinasabing may ghost or at least, at kung, let me reverse it. Kung meron dito sa 15, hindi ko sinasabing walang anomalya, doon muna tayo sa ghost. Iba-ibang klaseng anomalya. Substandard, overpriced, etc. Ghost muna, ghost. Kung meron dito sa 15 na walang ghost, they also deserve na malagay na sa media na wala silang ghost project, di ba? On the reverse, yung meron ghost na confirmed, we all deserve na alam na natin. O yung ibang inimbestigahan, you can be quiet and say na we need another week, we need another 3 days. O, and then you say, etong 5, walang ghost, etong 7, pero we're looking kung tama yung completion, etc. Okay, last. Paano natin alam pag nagamit yung lisensya? Nagamit lang nung iba yung lisensya. Wouldn't know, Your Honor. Mr. Ma'am, alam mo, nung tumakbo pa lang ang congressman, tinanong ako, Chairman, ministro pa nagtanong sa akin. Ang tanong sa akin, Sir, marunong ka ba mandaya? Nagulat ako, ministro nagtanong sa akin eh. Sabi ko sa kanya, Sir, padadayain mo ako. Sabi niya, hindi. Kailangan alam mo kung paano nandaya para maprotektahan mo sarili mo, hindi ka idadayain. Bakit ka namin susuportahan kung magpapadaya ka? First question ko noong 2022 yun sa inyong secretary. Alam mo ba kung paano korapin ang mga projects ng DPWH? Ayaw sagutin. So kung lahat kayo dyan, hindi nyo alam kung paano makokorap yung project, paano mag-imbestiga, o hindi ba tinuruan ko na rin kayo noong 2022? Meron kayong EAW, di ba? O, pakilagay sa screen. Magkano ang EAW nyo the last 4 years? Almost 100 billion pesos. Nakalagay dyan, part of it is for testing, no? Ito po, guidelines ng EAW. Kayo po nagbigay sa akin noon eh. Sabi ko sa inyo, I will not move for its abolition. This is Chairman, 1% to 3.5%. Yung computation ko is based on an average of 2.5%. Yung dun sa yung 100 million na slide. Di ba ang usapan natin noong 2022 hearing,
i-require nyo ng checklist ang bawat kontratista at isusure nyo na yung SSS, Pag-ibig at PhilHealth ay babayaran. Kung ginawa nyo yun, ginawa nyo ba? Hindi. Or hindi nyo alam. I mean, it's okay if hindi nyo alam kasi operations ba yun? Oh. Kung ginawa ng operations yan, tignan nyo lang yung empleyado. So pag sinabi yan ay empleyado yan ng Corporation B, pero ang nanalo ay Corporation Z, alam mo na pinahiram yung ano. Di ba, wag na natin paghirapan yung ating sarili. No? But, Sir Chairman, I'll stop there because I know magti 3 o'clock na. But I'd like to submit this and I'd like to ask the DPWH, can you submit the comprehensive yung paggamit ng EAW? And bakit nga wala yung testing? Number 2, dun sa mga sinabi na ni Senator Lacson or sinabi ng kahit sinong senador or nabuko nyo na ghost, ibigay nyo sa amin yung kopya ng geotagging at sino nakapirma dun sa mga yon, di ba? Last talaga, Mr. Chairman, is COA here? Yes. So, ma'am, dun sa mga may ghost na nabayaran, are we also looking already into sinong auditor doon? Opo, Your Honor. Okay. So, I'll stop there, but can you brief us on that? And same naman na sinabi ko, no? Na if the BIR is proactive, the customs is proactive, alam naman natin yung top 10 na at least perception-wise, tingin ng tao corrupt. So, double, triple time tayo doon. But you're doing something internally na rin, no, ma'am? Meron po. Meron na rin, ma'am. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. You have 30 minutes. Salamat, Mr. Chair. No, 30 seconds. Ay, 2:14. Sige, kahit 1 minute, Mr. Chair, kasi sabi nyo sa amin kanina, opo, hanggang 2:15 lamang po. Opo, salamat, Mr. Chair. Ang huling tanong ko po para ngayong araw sa MMDA. Sino po yung... Yes, sir. Sir Attorney Artes, gaya ng itinanong ko kanina kay Mr. Arevalo ng Wawaw kanina, Attorney Artes, lumabas po sa balita na 2 lang mula sa 254 flood control projects sa Quezon City ay may koordinasyon sa LGU, ayon kay Mayor Joy Belmonte. So, tanong ko po, can flood control projects really be made without coordination with the LGU? At kung kailangan naman ng coordination, bakit po maraming proyekto ang hindi nagko-coordinate sa mga LGUs, Mr. Chair? Una po, I cannot answer on behalf of DPWH dahil yung pong 2 projects po na yan ay hindi po under ng MMDA. Ang nag-i-implement po niyan ay DPWH, Senator Risa, Mr. Chair. In that case, may I quickly ask for a response from Yusek Cabral bilang highest-ranking DPWH. Bakit po maraming proyekto hindi nako-coordinate sa LGU kung kailangan naman nilang mag-coordinate dapat sa LGU tulad ng QC Your Honor, government? Madam Chair, dapat pong nagko-coordinate ang aming mga implementing office sa local government unit. In fact, pag nakita na po nila yung General Appropriations Act, dapat po kumukonsulta na sila sa mga LGU kasi kasama po yung kung local pong proyekto yon, tina-turn over po nila sa LGU para ho sa maintenance. Kung mga local road, mga multipurpose building. So kailangan po talaga yung koordinasyon. Ang presumption po ng central office, kapag ka po nagpatupad kayo, kasi kailangan po yung mga permit yata. Permit, sa probinsya po, permit to quarry pa yung mga iba. So alam ko po may koordinasyon. Sa Metro Manila po, andito naman po yung regional director namin. Dapat po, mandato po sila na mag-coordinate sa local government unit. Kung dapat po, bakit hindi ginagawa? In the case of QC, 1% lang sa flood control projects ang kino-ordinate kina Mayor Joy sa Quezon City Siguro Hall. po, Madam Chair, kailangan natin tanungin kung bakit ang implementing office. Dahil sa amin po sa central office, lagi po naming nire-remind sa mga regional directors meeting na makipag-coordinate kayo sa local government unit. Lalong Ninyo. Paano ngayon, Mr. Chair, pagre-resign, mga miyembro lahat kayo, may mga negosyo kayo sa gobyerno, Mr. Chair. Meron kayong mga kontrata sa pamahalaan sa DPWH. That's all, Mr. Chair. Excuse me, Chairman. Yung bang pickup under sa DPWH? No, Your Honor. We are an attached agency of the DTI. Maybe he suggested, kasi hindi kayo under ng DPWH. I think you are under DTI, correct?
Yes, Your Honor. And particularly under CIAP, Construction Industry Authority of the Philippines. Yes, Your Honor. Alam mo, ang sense nung kanyang tanong ganito eh. I think the conflict of interest aspect must be reviewed. Without putting any blame to you, the 3D Board of Directors of PICAB, notwithstanding the fact na kunwari puro private projects lang ang ginagawa nyo. Pero may problema pa din doon eh. You're the ones regulating. Hindi kayo pwedeng sumali. Otherwise, hindi na natin malaman sino nire-regulate. How do we regulate ourselves? Doon po papasok yun eh. I think for in the exigency of service, para makita natin talaga, there should be an honest self-examination talaga dito eh. For example, yung isa sa 15, EGB Construction, can you imagine? He's now involved with flood control project, subject of this investigation. He's not only a board member of PICAB, he's also a general manager of an electric cooperative in Isabela. He's also the president of general managers of electric cooperatives in Isabela. So ang dami pong ano nito eh. This is something that we should all look into. Ngayon, ang DPWH naman, paano halimbawa magbibid ng isang, whether it is St. Timothy, St. Gerard, or anybody, any one of the 15. Alam nyo naman, meron kayong applications, ang dami nyong system. Meron kayong PCMA, meron kayong MYPS, meron kayong IMS. There is a law on impenetrability. Nobody can be on the same place twice. Hindi pwede. Senator Erwin Tulfo can only be here and he cannot be in our lounge. Paano magbibid paano mag-ooperate ang isang contractor, let's say, nando siya sa Mindanao, nando sa Cebu, nando sa Misamis Occidental, nando sa Catanduanes, all at the same time. Dapat meron kayong... Tapos ka na... Sino yung susunod? Senator... Dagdag lang point of information, Mr. Chairman, if I may. Just to add to the discussion, kasi that is precisely the result. We are hoping that is precisely will be the result of your committee. The legislation that we need to do with PICAB. We need to overhaul PICAB, perhaps look into the CIAP, and see if it is really should be under the DTI. So, itong mga lumalabas na ito, kaya nga importante po itong hearing ninyo, and I will full disclosure, Nung Thursday ng gabi, kausap ko si Presidente, gusto niya sibakin kayo lahat. That night, he told me, I'll sweep them out tomorrow. Sabi niya. Sabi ko, don't, sir. Dahil may hearing pa kami sa Lunes. I want to hear them. At baka pag sinip mo yan, wala na yan, hindi na magsisipot yan. And this information that you are giving us now and that we are unearthing will help the committee in formulating a law. So, Minority Leader, dapat pala magpasalamat sila sa atin at nandito pa talaga, sila. pasalamat pa kayo dahil kung walang hearing, sinibak na kayo ng Biyernes pa ni Presidente. Pero, siyempre may mga due process naman dyan, Senator, di ba? Hindi, appointee ng Presidente lahat yan eh. From the digong to renewal eh. Pwede silang alisin. Okay. Senator. Yes, Mr. Chair, thank you po. Mr. Chair, since wala na po si Secretary Bonoan, siguro si Jose Cabral can answer, inamin po ni Secretary Bonoan nung lumabas po itong mga kontrobersyang ito na indeed meron talagang lumabas na ghost projects. Ang tanong ko lang, Mr. Chair, sa inyong pagsasaliksik sa pag-aaral dahil nga nang pumutok na itong skandalong ito, mga ilang porsyento kaya yung ghost projects? Halimbawa, sa Bulacan na lang at doon sa Mindoro, yung dalawang controversial na distrito. Out of all the projects, flood control projects, mga ilang porsyento ron ng ghost? Your Honor, Mr. Chair, sabi ko nga po kanina, nagpaikot na po yung Undersecretary namin for Technical Services ng mga QAU team.
sa lahat ng mga proyekto ng Region 3, 4A, 4B, 5 and 7 yata yung inuna. At yun po ang iniintay naming report kung ano po yung nakita nila based po dun sa listahan ng nakapublish po sa website o sumbong ng Pangulo na reported completed, Mr. Chair. So, i-follow up ko po kung ano nang nangyari dun sa, alam ko po, 50 teams po yung dineploy na comprising of 2 or 3 engineers kada team to go around these regions. No? So meanwhile po, yung internal audit din po, alam kong meron silang napuntang 2, may report na yata po sila na ready naman po yatang isubmit kay Secretary Dizon pagka magkaroon siya ng meeting.